Hi guys! Welcome dito sa The Sun Tarot. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general reading and a collective reading. Hello, hello, hello world! I open my eyes and said hello to the world. All night long I've been talking to myself. The voices in my head don't cry. On my mind, your energy at this time. I become somebody. Knight of Wands in reverse. And Seven of Pentacles. Tinga ka ngayon. Nag-antay ka. Ayaw mo mag-take ng action, nag-antay ka lang. Nag-aantay na na kung kailan mag-take na action yung person mo sa'yo. Kung kailan kayo pagsamahin, kung kailan kanya i-pursue. Kung kailan kanya i-pursue ng person mo na yan. Kung kailan magkaroon ng new beginning ulit sa inyo. O kung kailan magkaroon ng new beginning sa inyo. Kung kailan na darating yung the right person for you, new person or past person man, kung kailan darating yung wedding twin flame mo, new person or past person, kung kailan darating yung the one, yung someone na may soul connection kayo, na compatible kayo, at home kayo sa isa't isa, na malapit ang loob ninyo sa isa't isa, at komportable kayo sa isa't isa, na harmonious yung inyong relationship. Ganun ba? Pag nagsama na kayo. So, yun na nga yung inaantay mo. Ano pa tong darating sa'yo? Para bang hindi ka yung so driven and aggressive na hanapin or mag-take ng action, lalo kung kilala mo ng person mo, or mag-search ng the one, mga ganun, or kontakin yung person mo, ikaw yung gumawa ng paraan ba. Hindi ka ganun. Nag-aantay ka lang kung kailan kayo pagsamahin, kung kailan darating yung the one for you, yung someone may soul connection kayo, or kung kilala mo siya na feeling mo may soul connection kayong dalawa, na siya yung meant for you. Ano pa ang energy mo? May faith ka kasi, at naniniwala ka na ibibigay yun sa'yo ng God o ng Diyos, yung the one for you o yung person mo, o naniniwala ka, may faith ka na masasagot yung mga prayers mo, na ibibigay yun sa'yo ng God, yung tamang person o yung person mo, o may pananampalataya ka, may tiwala ka, may pananalig ka na you will be together, past person or new person man yan, na kung past person mo ay magkakasama kayo muli, you will be together, na harmonious, at may balance yung relationship nyo, na peaceful na yung maging buhay ninyo, na magkasama kayo. Or kung yung person ay darating na yung tamang person for you, no? Ganun. Ano pang energy mo ngayon? Perception. Malakas yung pakiramdam mo, yung perception mo. Search for the word na perception for more explanation. Yung senses mo yan, yun ang perception. Ano pa? Energy mo ngayon. And you're grounded. Grounded with the color black. And yung throat chakra mo is open and strong. Para bang madali ka lang makipag-communicate.
Pagka ganito prangka ka, kahit sa panalangin mo, sinasabi mo yung totoo, prangka ka. Wala kayo na hide kasi truth din eh. Sumisimbolo din ng truth to eh. And, yung color blue ah. You're firm. And grounded. Makita din yun sa'yo yung strength. Pero malakas ang perception mo. Sa color black lang yun nasa picture. Yung strength at grounded na sinabi ko. And parang mysterious yung pagkatao mo, yung personality mo. Kasi merong takip yung mukha mo. May mask. Dito sa picture na to may mask eh. Oh. Ano pa? And clear and sharp yung perception mo with the sword. See? Ano pa? Ang in-embody mo energy ngayon. In-embody naman energy. You speak the truth. You tell the truth. You share truth. You embody truth. Parang ganun ba kasi color blue. Maybe you offer freedom also. And you help others to get out from stagnancy, from to get out or to set free others from manipulations of others. Pwede gano'n, no? Dahil nire-reveal mo yung truth, pwede din gano'n. And kasi pag nakarealize yung mga, lalo na yung mga clouded yung isipan, clouded na manipulation, no? Na manipulate ng ibang tao, nang manipula sa kanila, o kung ano man yung namanipula sa kanila. Pagka nakarealize sila na may namanipula pala sila at inuuto lang o kaya ay ginagamit lang sila or pinapapasok sa traps or any truth na nare-reveal mo, pwedeng sa salita mo. Kadalasan sa salita ito kasi color blue kasi may pagka-prangka ka with a color blue. Kasi sinasabi mo ang totoo. Ay makakalaya sila sa manipulations ng ibang tao or mga evil forces man, mga ganun ba. Kasi it also symbolizes freedom din and truth. You're so courageous. Parang calm nga lang eh. Calm pero courageous, oh. And you are strong with the face of the dragon here. With the dragon energy, no? Parang energy na itong dragon, ah. Hindi sinasabi na dragon ka, yung mukha mo, hindi ah. Hindi dragon yung mukha mo, ha? Simbolo lang yan. Ng strength and truth and power. Maring yung word mo is very powerful. Very powerful ka magsalita na you can set free others from lies and deception of others and deceit of others and tricks of others. Kasi you tell the truth, you share the truth, and makikita din sa mga mata mo yung strength and courage. A pure courage and strength. And may authority ka to speak and tell the truth or share the truth. Kasi blue truth talaga. Yun. Ay, search ko pa yung mga meaning ng mga colors. May mga ano yun eh. May mga meaning yan siya guys pa. Yung mga ibang colors. Basta madaming meaning yan eh. And you are passionate. Kasi strong yung sacral chakra mo.
yung heart chakra, power, ano yan, open and strong, and yung third eye mo, lalo na yung sacral chakra mo, you're grounded, may trunk dito. And fiery, ano pa ba yung dragon, di ba fiery, kay color blue, kay color blue yung color ng dragon dyan. Fiery. Maaaring yung sinasabi mo ay nakakatupok ng mga lies, ng mga mahilig magsinungaling, o ng mga mahilig gumawa ng deceit, at yung mga deceiver, no? Yung mga deceitful and manipulators, kasi para binubuking mo sila eh, or para maging aware yung kanilang mga victim and yung mga pinapapasok nila sa traps nila. Ganyan naman yung mga yan. You are passionate and full of desire. For someone or sa mission mo or goal mo or ambition mo or anything that you desire. Pwedeng sa person mo din. So ano pa? Pagkatao mo. Sabi ng kalangitan, ano yung pagkatao mo? The Emperor. You are strong, full of strength. O may agila pa dito. Parang agila ka din na walang makakapigil, walang makakahadlang sa'yo. Kasi yung agila nakakalipad eh. So, pag nasa himpapawid eh, wala na mga blockage, di ba? Malakas yung agila, ha? And clear yung vision mo, yung sight, and sharp. Di ba ganun yung agila? Malayo pa lang ay nakikita niya na. Yung gano'n, napaka-sharp and acute ng kanyang vision. Yung sight niya, yung mata niya. Nakikita na ng agila yung target niya. Very clear yung sight ng agila eh. And yung vision ng agila. Strong, makikita sa yung strength talaga eh. And powerful yung personality, may authority ka. Lalo na pag magsalita ka, powerful and may authority. So, pag mga ganito na emperor ay, and may blue dragon pa, makapagpalaya ka ba ng tao from the demonic attacks? Or kung merong mga napupusis na tao ba, ay mapaalis mo ba yung mga demonyo? Kasi strong yung person. Oo, mapapaalis mo yung mga demonyo at mga evil spirit na yan. Kagaya ng mga ginagawa ng mga faith healer, di ba? Ayan. And powerful yung words mo na may authority o spiritually. May authority ka spiritually, no? Meron ka authority spiritually na aalis yung mga demonyo. Bakit ka may authority spiritually? Na aalis sila, na susunod sila sa sinasabi mong aalis sila. Kasi makajus ka. Kasi sumusunod ka sa utos ng Diyos. Ayun o, makajus ka and totoo ka, hindi ka sinungaling, di ba, prangka ka pa nga. And totoong tao ka, yung totoong tao na nabanggit ko dyan, ay totoo ka. Hindi ka manipulative, hindi ka nagsisinungaling,
hindi ka nagdadrama. Ganun ang totoong tao. Hindi ka liar, no? Sinungaling. Hindi ka nagpe-pretend. Kunwari, pag manalangin ka ay yung totoo lang, yun ang panalangin mo, ganun. Hindi ka nagdadrama, hindi ka nagpe-pretend na siraan mo yung yung ibang tao na actually ikaw yun ang una. Mga ganun ba? Hindi ka ganun. Kung ano lang yung totoo, yun ang sinasabi mo. Kasi truth. Oh, di ba? You speak and tell the truth only. So, dapat ganun, di ba? So, may mga tao talagang sanay na magsinungaling hanggang pati yung sarili nila ay pinapaniwala na nila o napapaniwala nila sa kasinungalingan nila. O baka sabihin na naman ng iba na napakan ko yung pagkatao ng mga ganyan na ng sinungaling. Tama ba yung pagsinungaling? Kaya hindi tama yung pagsinungaling. Sino ba yung father of all lies? Di ba? Devil? O. Pag ginaya niyo yung ginagawa ng devil na nagsisinungaling at manipulative, di doon kayo mapupunta sa kanya. Pero pag naging honest kayo at totoo yung mga sinasabi ninyo, na iniiwasan ninyo at tinigil niyo yung pagsisinungaling, no, sa mga mahilig magsinungaling dyan, ay malaki ang possibility na masave kayo. Lalo kung hindi kayo gumagawa ng harm, deceit, plots, and schemes sa ibang tao. Kung hindi kayo evildoers, di ba? Kaya sa mga pwede pang magbago and willing magbago ay magbago na. So that your souls will be saved. Alam nyo guys, may balita na naman na yung China na naman yung nasunog. Region ng China ba yun? Basta meron sa China nasunog. Panood ko lang sa YouTube kanina. Sa China na naman. Yung sa, California na yun kay. Galing sa langit yung apoy. Parang, napanood ko yung video, yung umpisa nung sunog na yun, yung pinagmula ng sunog. Parang galing sa langit na bumaba yung apoy eh. Meron ako napanood. Yung pinagmula ng sunog na yun, sabi na iba, kidlat daw. Hindi, nakita doon na parang apoy talaga na galing sa langit, bumaba. Yun na yun. Yung umulan, parang umulan ng apoy, pero isang area lang yun, parang sinampulan lang yun natin. Tingnan nyo yung impact. Kasi nga, nag-umpisa na pa yung end of the world. Akala ko end of times pa lang ngayon. Nag-umpisa na pala noong 2024 pa. Ayun na yung umpisa ng umulan ng apoy. O hindi pala yun ulan ng apoy kasi pag ulan ay madami yun, di ba? Yun, isang area lang yung parang trial yun o sample pa lang siguro yun. Ewan ko. Kasi doon lang sa isang area sa isang site, isang area lang tiniray. Nilaglagan ng apoy Galing talaga sa langit, makita talaga yung paghulog ng apoy galing sa langit, guys. Pero sa isang area lang, hindi siya madaming area. Doon nag-umpisa. Hindi basta-basta yung apoy na yun, galing sa langit yun. Kaya ang bilis kumalat. Kaya pati yung concrete, tupok. Hindi basta-basta yung apoy na yun. Kasi naman, ay minamak nila yung God. At nasa end of the world na kasi pati tayo. At hindi tama yung ginagawa nila. Mga evildoers kasi yung mga nakatira doon. At proud pa sila na godless town daw sila. O diba? Sila yung sinampulan na. Ewan ko, sampul ba yun? O seryoso na. At hindi impact. Ginalit nila yung God eh. So ano pa? China na naman daw, guys. Nasunog. Ewan ko anong klase ng ano yun. Ba't nasunog sa China?
Matutulungan mo yung ibang tao, pamilya mo niyan. Kakaganyan, paalis mo yung mga elemento, demonyo, mga ganyan ba, mga evil spirits sa katawan nila. Ano naman ang surprise ng heavenly realm. Tignan natin ha. Ano kaya? Maganda yung mga surprise. Child. Bata. Magkakanak ka. Ay. Ang cute kaya ng mga bata. Kay tuta yan. Cute eh. Bata pa kaya. Matutuwa ka yan pag may anak ka. Lalo na kung biba o biboy mo yung anak mo, ay talagang matutuwa ka, ma-entertain ka. Kahit yun nga lang sa YouTube, yung anak ng Chinese doon na, ang cute ng batang yun. Marukaya kung silong pa. Biba, parang ma-entertain ka talaga. Palangiti kasi platawa. Charming na bata. Nakakatuwa. Pag nagkaanak ka ng basta magkakaroon ka ng anak, paampon man o sarili mong anak, kung babae ka, mabubuntis ka, syempre magkakaanak ka. Yan. Ano pa ang darating sa'yo? Healing. Yung ma-heal ka, syempre healing. Yung, or else, ano to, magiging healer ka ba? Magiging healer ka. Magiging healer ka din. Mag-umpisa ka ng makapanggamot, makapagpalayas ng mga evil spirits at demonyo, mga ganyan, mga spirits at mga demons, mga ganyan. Yan. Color green, it's very fresh and a color of healing to eh, umagantong color. Makapanggamot ka na, makapagpagaling ka na, parang maging faith healer ka, ganun. Baka isa ka sa chosen one. O, diba? Diba yung mga chosen one? Yung iba kahit hindi naman chosen one, na nagsiserve sa God, ay ginagawa yan. Nakapagpagaling, nakapagpapalayas ng mga demonyo, spirits, diba? Kasi, ang chosen one ay nakalagay sa Biblia, 1,044. Ilan ba yun? 1,000. 44,000. Ayaw ko ba? 144,000. Ayaw ko. Tingnan nyo lang. Basta ganun, may number yun eh. Basta may get 1,000, 1,044. Basta ganun. 144,000, 1,044 yun. Mas marami kung 144,000. Pero alam ko 1,044. Ayaw. Tingnan ko mamaya. Message ng guide ko sa'yo. Kung sino man nag-guide dito. Ayan.
Debt paid off. The old weight and habit of debt is lifted from you and your life. Mukhang may utang ka na binayaran mo. Hindi yung utang na pera ha. May nagawa ka, may nasabi ka na pinagbayaran mo kasi maaring nakasakit ka ng loob o may nagawa ka lang na kung ano man. It's not too late for anyone to change. Magbago na ang gusto magbago. So, yan. And forgive. Matuto tayo mag-forgive. Kahit mabigat para hindi nilalapitan ng mga demonyo. Kasi kung meron ka daw grudge at yung hindi ka makapag-forgive, ay yun ang gagamitin sa'yo ng mga demonyo o ng mga devil na yun na yung weakness mo. No? Parang ganun. Doon ka nila atakihin. Na para makagawa ka ng evil, harm, and deceit sa taong hindi mo na forgive. So, ayan. Susulan ka nila. Siyempre, ganun naman yung yun. Ano pa? Ang sabi yung ginagamit ko. Ito. Ang wish mong magagrant. Hierophant, ang kasal ka, or ang irespeto ka sa society, o kung person mo na ganito ang kanyang energy, the Hierophant, na mapangasawa mo siya, na magkatuluyan kayo, pwedeng gano'n na. Or ang irespeto ka at matataas yung status mo sa society. Mahalaga yun din sa yung may respeto at may yung hindi binabastos ang kapwa. Mahalaga din yun, no? At masama yung ibuli yung ibang tao. Masama yun. It's a sign of maturity, di ba, yung bully? Yan ang gawain ng mga walang magawa sa buhay, yung mga bully. At mga cunning, deceitful. So, pag yung mga mahilig mambully dyan, ay baguhin yung sarili nyo. Huwag yung ipagpatuloy yan kasi masama nga yan. Ano pa? Hindi yan nakakatuwa. Yung mambully. Foolish ang pambubuli. Foolish yun, yung taong nambubuli. So, from foolish ay try nyo na maging wise, no? Sa mahilig mambuli. Kasi foolish talaga yung mahilig mambuli. Alam yung mga bully, unahan nila yung iba, makaramdam sila ng inggit o insecurity or trip lang nila na mambuli, ganun ba? Yung unahan nila yung iba na bastusin o ibuli nga, no? Parang gusto nila paglaruan. Yun ang mga foolish. So, see? Ngayon, paggantihan naman sila, ay masama na ngayon para sa kanila. Masama na yung tao na nagalit, no? Na hindi papayag na ibuli nila. Aba. Hindi magagalit yung isang tao kung hindi inumpisan, hindi inunahan. Inunahan pagka ganun. Kaya malalaman nyo kung sino ang totoong masama o evil doon pa lang sa side na yun, sa part na yun, na kung sino ang nag-umpisa, sino ang nanguna. Yun. Doon mo ma-determine kung sino ang masama, kung sino ang evil. Yung nang umpisa, yun ang una.
Kasi nag-umpisa yun sa thoughts niya eh. Baka driven ang kanyang inggit, insecurities. O gusto niya paglaruan. I-dominate yung isa. Gusto niyang kontrolin. Gusto niya ng authority. Kaya nambubuli o nambabastos. Mga ganun ba? Ano pa? Tungkol dito sa Hierophant na to. Person mo ba itong Hierophant? Hindi. Ikaw to, na maging ganito ka. Na the Hierophant, na you will be sealed by God. Tingnan natin. You will be sealed by God. Ganun ba yun? Oo, na you will be sealed by God. And yung meron pa to. Yung powerful na and may authority ka. Powerful spiritually, may authority ka spiritually. Yun na nga yun. At respetuhin ka na ng mga evil spirits, mga spirits at demonyo nga. Nasusundin na nila yung mga sinasabi mo na umalis sa tao. At huwag na silang babalik. Ganun ba? Yung mga ganun, guys. See? And maging sa society din, respeto ka din ng mga tao. Ganun. Tataas yung status mo. Maring sa larangan ng, kahit anong larangan. Lalo na kung tumutulong ka sa maraming tao. Kung madami kang matutulungan, ay syempre respeto ka nila. Katulad sa mga nagagamot, diba, sa mga faith healer, na respeto ng mga tao kasi, diba, nakakatulong at nagsiserve sa God, diba. Ito, your words will be powerful. And ano pa ang darating sa'yo when it comes sa love life mo? Na Empress. Magiging komportable ka. Ikaw to. Ikaw ba to na maging ganyan yung energy mo? Ikaw nga yan. Kasi ngayon mukhang malungkot ka, hindi ka contented, parang may kulang sa buhay mo. Emotional, tamlayin, ganun, unsatisfied. Pero maging ganito ka sa love life mo, maybe in all areas of your life, na maging attractive ka na, na-attract mo yung attention. Actually, hindi na importante attention no, ng opposite sex pagka mga ganun, pero parang maging napaka-attractive mo na. At madaming magmamahal sa'yo. Madaming gustong mahalin ka. Madaming gusto kang mapangasawa. Maging marriage material ka. Na madaming gusto kang mapangasawa talaga. Na kung babae ka, mabubuntis ka kasi sumisimbolo din ang buntis mo sa totoong Empress na to. Kasi may bata pati dito, may anak ka daw, magkakaanak ka daw, yun ang surprise ng heavenly realms sa'yo. Magkakaasawa ka. Kasi marriage material ka eh. Ma-attract mo yung abundance of love. Pwede din ma-attract mo yung all good things in life. Love, kasi sa relationship, diba? Maging napaka-good looking mo. Lalo sa paningin ng mga opposite sex. You're like a
um, a home, no? And ikaw yung best choice para sa mga opposite sex na maging asawa. Kasi you're a marriage material, di ba? And ano pa? Sino naman ang darating sa buhay mo na mapapangasawa mo o magiging partner mo? Sino yun? Temperance in reverse. Kabado. Hindi healed. Hindi siya balance ngayon. Hindi siya kalmado. Hindi relax. Yung ano yung damdamin niya? Hindi, yung isipan niya. Yung isip niya. Pati yung katawan niya, hindi pa healed. Baka nagkasakit ba? Hindi naman, isip niya yan. O, pati yung kaluluwa niya, hindi healed. Pati kaluluwa niya, hindi healed. Narinig ko yung kaluluwa niya, hindi healed. Maaaring may mga pinagdaanan yan. Parang may trauma. May trauma itong pinagdaanan kung kaya may phobia siya. That's what I hear. Phobia. Oh. Phobia, nagka-phobia siya. At hindi pa siya na-heal. Yan daw darating sa'yo na maging asawa mo, na makakasama mo. This is a collective reading, guys. Ano yung energy ng person na to na mapapangasawa mo daw? More energy niya. Knight of Swords in reverse. Kasi hindi pa siya healed eh. Hindi pa siya balance pati. Pati yung soul niya hindi pa healed. Kasi nagka-phobia pala to. May pinagdaanan nga kasi na matindi siguro sa buhay niya. Parang kinrushed into pieces siguro to. Parang nagmamatigas siya. Hindi siya driven right now. Ano pa? Walang ganang mag-take ng action yan ngayon kasi nagmamatigas. Kilala ka na ba ng person na to na darating sa iyo na mapapangasawa mo? Kilala ka na ba niyan? Tingnan natin ha. Kilala ka na niyan eh. Pero ngayon, yung energy niya nagmamatigas siya, guys. Ayaw mag-take ng action. Ayaw niyang gumawa ng move. Ano to? Nagmamatigas siyang ipursu ka? Oo, nagmamatigas siyang ipursu ka ng brownout po. Nagmamatigas siyang ipursu ka. Ay, clarification lang to. Kasi, nag-i-emote pa to. Nag-i-grief. May dinadamdam. Dumadanas ng emotional turmoil. Hindi pa kasi na-heal. Dahil nagka-phobia to. Parang iniiyakan pa niya yung mga nawala sa kanya. Sino ba yung iniiyakan niya? Ikaw? Pwedeng pera, pwedeng ikaw. Ano, layo. Ikaw yung iniiyakan niya. At nagmamatigas siyang mag-take na action. Ayaw pa niya mag-take na action. Gusto niya, umiyak muna ng umiyak. Ibuhos niya yung luha niya. Ikaw daw. Ay, past person mo. Oo nga. Past person mo to. Past person mo.
Madami bang new person? Wala pa akong tinanong eh. Madaming new person daw ang hindi pa tapos yung tinanong ko pero may lumabas na Nine of Swords. Madaming new person ang nag-overthink sa'yo. Ang isip ng isip sa'yo. Oh my gosh. Bakit sila isip ng isip sa'yo? Yung madaming new person. Gusto ka nila makita. Gusto ka nila i-pursue. So determined and so attracted yan sa'yo. Gusto ka nilang ma-meet. Gusto nilang yung puntahan ka, yung gusto nilang mag-take ng action sa'yo at makipagkita sa'yo, yung ma-meet ka talaga kasi the word. Kasi umiikot yung mundo nila sa'yo, ng mga new person na yan, with the world. Tingnan natin. Hindi naman sa umiikot yung mundo nila sa'yo. Pero isip yan sila nag-isip sa'yo. Yung mga new person na yan. Oh. Ano ba yung mga iniisip nila sa'yo naman yung person na yan? Na magiging stable ang isip nila. Kasi with the number 4, may secured yung isip nila, sila, pag ikaw yung asawa nila. Tingnan natin na. Hindi. Pag ikaw yung nakarelasyon nila. Pag ikaw yung nakarelasyon nila. So, hindi pa sila nag-iisip na mag-asawa. Hindi na makarelasyon ka. Maging jowa, ganun ba? See? Ano ang gusto sabihin sa'yo ng person na to na mapapangasawa mo? Sana ba energy? Ito. Yung person na yun na mapapangasawa mo, anong iniisip niya sa'yo ngayon? Ano ang gusto niya sabihin sa'yo pala? I can't stop thinking about you. Kaya pala umiiyak siya, pero ayaw mag-take na action. Nagmamatigas sa inyo mag-take na action. Kasi gusto niya muna umiyak ng umiyak, ibuhos niya yung luha niya. May mga pagsisisi, mga regrets, no? Mga ganon. Hindi daw siya matigil kakaisip din sa'yo. Yung new person, hindi nga makatigil. Hindi nga matigil kakaisip sa'yo eh. Siya pa kaya na past person mo. Na may nakaraan kayo. Ano naman ang naisabihin pa sa'yo ng person mo na to na mapapangasawa mo? Anong gusto niya sabihin sa'yo? Gusto ka niyang mapangasawa. Gusto niya ma-reunite kayong dalawa. Ano pa? Gusto niya magkabalikan kayong dalawa. And, Five of Swords. Hindi siya magpapatalo sa mga humaharang sa kanya, Hindi siya magpa-dominate yan sa iba. Kaya siya daw ang superior, kailangan siya ang manalo kasi may flag pati, siya ang magwagi na magtagumpay siya, na siya ang dominant, na sa ganun ay matupad yung kanyang wish, yung mamuhay siya ng gustong-gusto niyang buhay, yung mamuhay siya ng winish niyang buhay, ganun.
na pangasawa ka. Sus. Oh, na bubuo kayo ng pamilya, ganun. Na with the Ten of Cups and the Eight of Swords, ito naman ay in reverse. Pero ang bubuo kayo ng pamilya, yun ang wish niya, yun ang gustong-gusto niya mangyari. Yung sa kanya ka lang, yung wala nang makapag-take ng action sa'yo, wala nang maglakas loob na manligaw sa'yo kung babae ka, ay pursue ka. Sa kanya ka lang, restricted ka na pag asawa ka niya, na hindi ka na pwedeng makuha ng iba, you're not available na, sa kanya ka lang, ganon. Hindi ka na malaya na makipaglandian o makipag-flirt sa iba. Hindi na malaya yung iba na i-pursue ka, mga ganon ba, no? Kasi kanya ka na eh, di ba? So, let's see kung siloso ba itong person mo na to o silosa. Siloso. Oo. Siloso o silosa yan eh. Na klase ng tao. Iyak man ang iyak yan sa'yo eh. Oh. So, ito na lamang guys for collective reading. Sa mga baguhan po dito sa aking channel, please to subscribe. At huwag po ninyong kalimutang i-click ang bell button nang sa ganun ay ma-notify kayo sa mga susunod na videos na upload ko. At paki-like naman po at paki-comment na rin sa ating comment section box. Lalo rin sa mga nakaresonate sa reading nito.